Itinuro ni Liu Chuanwo ang telepono ni Lin Zikhen at inusisa kung sino ang tumawag dito. Napansin din ni Yuyan ang biglang pagbabago ng timpla ni Lin Zikhen at sinabing naging seryoso ang hitsura nito. Tahimik na inihayag ni Lin Zikhen na si Principal Yuan ang nasa kabilang linya at nagbitaw ng isang malaking balita. Darating ang Deputy Governor ng Origin Land Stronghold sa Institute para makipagkita sa kanya sa loob lamang ng 30 minuto. Nang marinig ito, tuluyang napatulala sina Liu Chuanwo at Yuyan habang namumutla sa matinding gulat. Hindi sila makapaniwala dahil ang Deputy Governor ay isang maalamat na powerhouse na nasa rurok ng lakas sa buong mundo at pumapangalawa lamang sa iisang tao. Sa kabila ng kanilang reaksyon, kalmadong inutusan ni Lin Zikhen si Director Liu Chuanwo na mabilis na tipunin at ibuod ang lahat ng kanilang pananaliksik tungkol sa Pure Human Path upang makapagbigay sila ng maayos na ulat pagdating ng opisyal. Dahil sa labis na tuwa ay napaiyak sa tuwa sina Liu Chuanwo at Yuyan. Nagpasalamat si Yuyan at sinabing isang malaking biyaya ang pagsali ng isang henyong tulad ni Lin Zikhen dahil sa wakas ay nabigyang pansin ng isang mataas na pinuno ang kanilang binaliwalang proyekto. Sumang-ayon si Liu Chuanwo at naramdamang nagbunga na rin ang kanilang mahabang panahon ng paghihirap. Dahil sa bagong sigla ay mabilis na kumilos ang dalawang researcher sa pasilyo para ayusin ang kanilang mga dokumento bago dumating ang mahalagang panauhin. Maya-maya pa ay magkakasamang nakatayo sina Yuyan, Liu Chuanwo, Lin Zikhen, at Shen Qinggan sa bakuran ng Institute. Tumangala sila sa langit ng ay-anunsyo ni Liu Chuanwo na narito na ang kanilang mga bisita. Isang dambuhalang sasakyang panghimpapawid ng militar ang lumitaw at nagpaikot ng makapal na alikabok sa paligid. 3 figure ang bumaba mula rito. Kasama ni Principal Mo Dongji ang isang kagalang-galang na lalaking may maputing buhok at suot ang makapal na Amerikana na may balahibo sa kwelyo. Ito ang Vice Governor ng China na si Ye Yongsheng kasama ang kanyang military aide na si Secretary Zhang. Seryosong hinarap ni Vice Governor Ye Yongsheng ang grupo at sinabing interesado siya sa kanilang pananaliksik kaya niyaya niya ang lahat na pumasok sa loob para sa mas malalim na pag-uusap. Pagdating sa isang komportableng silid ay naupo ang Vice Governor sa sofa habang buong paggalang na iniabot ni Liu Chuanwo ang folder ng kanilang mga natuklasan. Habang mabilis na binabasa ang mga dokumento, nabanggit ni Ye Yongsheng na sinubukan din niya ang Pure Human Path noon ngunit itinuring niya itong isang dead end matapos makitang nagiging ordinaryo lang ang mga henyong pumipili nito. Nagulat siya na hanggang ngayon ay may mga tao pa ring nagtitiyagang pag-aralan ang landas na ito bago ibinigay ang mga papel kay Secretary Zhang. Tumingin siya kina Lin Zikhen at sa mga researcher at inaming may nakuha nga silang totoong resulta. Binanggit niya ang sitwasyon ni Lin Zikhen at ipinuntong sa kabila ng kahangahangang galing nito sa military zone at ng malaking pabuyan ng plant god cult, ang nakatala lamang na biological level nito ay ordinary tier sham. Direktang tinitigan ng Deputy Governor si Lin Zikhen at inihayag ang kanyang pagkamangha na ang totoo ay taglay ng binata ang lakas at enerhiya ng isang advanced tier 2 expert. Dahil nabuko ang kanyang lihim, naisip ni Lin Zikhen na ang kanyang kakayahang magbalat kayo ay walang silbi sa harap ng isang taong kasing lakas ni Ye Yongsheng. Gulat na napatingin sina Liu Chuanwo at Yuyan kay Lin Zikhen nang malaman ang tunay nitong antas. Pinagpawisan si Lin Zikhen dahil na-realize niyang masyado niyang minaliit ang pakiramdam ng isang legendary level powerhouse. Mariing inutusan ni Ye Yongsheng si Lin Zikhen na itigil na ang pagtatago ng galing. Mula ngayon ay gusto niyang ipakita ng binata ang sagad na lakas ng isang pure human at hominine ang mga pinakamagaling na henyo ng genetic fusion at mechanical paths dahil nais niyang makita ang tunay na limitasyon ng kakayahan ng tao. Magalang na nagpaliwanag si Lin Zikhen kung bakit siya nag-aalinlangan. Sinabi niyang itinago lamang niya ang kanyang lakas dahil sa takot na ang labis na pansin ay magdulot ng sunod-sunod na pag-atake mula sa mga kulto at malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Tiniyak sa kanya ni Ye Yongsheng na dahil siya ang nag-uutos na ilabas ang lahat ng lakas, siya na rin ang magsisiguro sa kaligtasan ni Lin Zikhen at ng mga mahal nito sa buhay. Matapos makuha ang pangakong inaasam ay pumayag si Lin Zikhen at nangakong ipapakita sa Vice Governor ang rurok ng kakayahan ng isang pure human. Dahil sa kasunduan ay inutusan ni Ye Yongsheng si Secretary Zhang na kunin ang contact info ni Lin Zikhen para padalhan ito ng impormasyon.
Mabilis na sumunod ang sekretarya gamit ang kanyang tablet. Pagtingin ni Lin Zichen sa kanyang telepono ay isang file ang bumungad na may pamagat na Rare Level Genius List at napaisip siya kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Ye Yongsheng na ang dokumentong iyon ay listahan ng mga pinakamahuhusay na batang talento sa bansa na limitado lamang sa mga may edad na 30 pababa. Habang sinusuri ni Lin Zichen ang file, nakita niya ang mga pangalan, edad, at pambihirang mga nakamit sa labanan ng iba't ibang henyo, kabilang ang isang 19 na taong gulang na nagngangalang Luo Chenzo. Idinagdag ng Deputy Governor na ang bawat isa sa listahan ay itinuturing na, isang beses lang lilito sa loob ng isang siglo, na may potensyal na maabot ang antas ng isang alamat. Sila ang pangunahing puwersa ng mundo laban sa Origin Land. Nang makita ang pangalang Luo Chenzo, napaisip si Lin Zichen kung ito ba ang tinutukoy na senior martial sister ni Shen Qinggan. Ipinagpatuloy ni Ye Yongsheng ang pagpapaliwanag na halos lahat ng mga henyong ito ay ipinadala na sa Origin Land para sa matinding pagsasanay bago pa man sila sumapit sa edad na pang-eskwela. Dahil dito, nasa ibang antas na sila kumpara kay Lin Zichen na lumaki lamang sa normal na sistema ng edukasyon. Habang nakikinig ay naging malinaw kay Lin Zichen ang agwat sa pagitan ng isang lider ng militar na gaya niya at ng mga halimaw sa galing na kasalukuyang nagsasanay sa labas ng mundo. Matapos humigop ng tsaa, diretsahang sinabi ni Ye Yongsheng na walang puwang para sa paghahambing dahil magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Ipinaliwanag niya na ang mga taong itinuturing ni Lin Zichen na mga henyo sa kasalukuyan ay parang mga malalaking langgam lamang kung ikukumpara sa mga powerhouse ng Origin Land. Binigyang diin ni Ye Yongsheng na ibinahagi niya ang listahan para ituro kay Lin Zichen na laging may mas malakas sa kanya at pinayuhan ang binata na huwag ikulong ang kanyang pananaw sa kung ano lang ang nakikita sa mundo. Nakikinig ng mabuti si Lin Zichen habang dinadama ang bigat ng bawat salitang binitawan ng opisyal. Inamin ng Vice Governor na kahanga-hanga ang talento ni Lin Zichen ngayon pero nagbabala siya na ang tagumpay nito sa hinaharap ay nakadepende sa pagiging matatag ng kanyang galing simula sa sandaling ito. Tumayo ng buong tika si Ye Yongsheng at itinaas ang kanyang mga kamay para bigyan ng motibasyon si Lin Zichen sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang pagkakaroon ng pwesto sa elite list ay magbibigay sa kanya ng akses sa mga pambihirang evolutionary resources. Ang mga gamit na ito ay sapat na makapangyarihan para pilit na baguhin ang isang ordinaryong nilalang tungo sa pagiging isang rare-level powerhouse. Dahil sa determinasyon ay may kumpiyansang tiniyak ni Lin Zichen sa Vice Governor na magsisikap siya para maabot ang mga inaasahan nito sa kanya. Natuwa si Ye Yongsheng sa sagot na ito kaya tinapik niya ang balikat ni Lin Zichen habang sinasabing inaabangan niya ang pag-unlad ng binata. Pagkatapos ay ibinaling ng Vice Governor ang kanyang paningin sa dalagang may lila na buhok at sinabing may iba pa siyang kinatutuwaan kay Shen Qinggan. Itinuro ni Ye Yongsheng ang isang kakaibang contradiction sa katawan ng dalaga dahil nagtataglay ito ng genes ng mga exotic beast ngunit hindi ito nakasanib sa kanya. Sa halip ay aktibo itong sinusupil ni Shen Qinggan habang nag-e-ensayo ng blood-quenching techniques para tahakin ang landas ng isang pure-blooded human. Bilang sagot sa pagtataka ng opisyal, ipinaliwanag ni Lin Zichen na sa kabila ng pambihirang talento ni Shen Qinggan na madaling maglalagay sa kanya sa tuktok ng elite list, nananatili itong mahiyain dahil sa trauma ng pambubulas noong kabataan niya. Naintindihan ni Ye Yongsheng ang sitwasyon ngunit nagpahayag siya ng pagkadismaya sa kasalukuyang antas ng dalaga. Napansin niya na kahit matagumpay ang body quenching nito ay nananatili ang kanyang lakas sa ordinary tier 6 na hindi sapat para sa kanyang potensyal. Gayunpaman, hinimok niya ang dalaga na magsumikap para makasama rin ni Lin Zichen sa elite list. Tuluyang nagulat at namangha sina Liu Chuanwu at Yuyan nang malaman nilang tinatahak ni Shen Qinggan ang napakahirap na landas ng pagiging pure human at nagawan na rin ito ang body quenching. Humakbang naman pasulong si Principal Mo Dongji para magboluntaryong ihatid ang Vice Governor palabas. Kasama si Mo Dongji at Secretary Zhang ay tumalikod na si Ye Yongsheng at naglakad sa pasilyo para lisanin ang pasilidad. Matapos lisanin ng Deputy Governor ang pasilidad, nagtipon sina Lin Zichen, Shen Qinggan, Mo Dongji, Liu Chuanwu, at Yuyan sa lounge. Dahil wala na ang ibang tao, nagpasya sina Lin Zichen at Shen Qinggan na maging tapat na at tuluyang ibinunyag ang itinatago nilang tunay na lakas sa buong grupo.
Sa tindi ng tuwa sa kumpirmasyong ito, masiglang nilapitan ni Liu Chuanwu si Shen Qinggan. Habang pinagkikiskis ang kanyang mga kamay, iminungkahi niya na dahil tinatahak na rin naman ng dalaga ang landas ng pure-blooded human ay dapat na itong opisyal na sumali sa kanilang Heavenly Human Pavilion. Subalit bago pa man makasagot si Shen Qinggan, isang nakapangangilabot na madilim na aura ang lumitaw sa likuran ni Liu Chuanwu. Pinagpawisan ng malapot ang direktor ng mamataan si Mo Dongji na nanlilisik ang mga pulang mata habang tinatanong kung bakit nito sinusubukang i-recruit ang kanyang estudyante. Sinubukan ni Liu Chuanwu na mga tuwiran at sinabing ang piniling landas ni Shen Qinggan ang dahilan kung bakit swak na swak ito sa kanilang organisasyon. Mariing ipinaalala ni Mo Dongji na ang dalaga ay kanyang personal na disipulo, ngunit bamanat si Liu Chuanwu at nagtanong kung ang pagsali ba sa pavilion ay magiging hadlang sa pagiging estudyante nito. Nang igiit ni Mo Dongji na dapat muna siyang hiningan ng pahintulot, buong kapangahasan siyang tinanong ni Liu Chuanwu doon mismo. Dahil sa tindi ng ini sa pagiging bastos nito, mabilis na sinunggaban ni Mo Dongji ang kwelyo ni Liu Chuanwu at marahas na kinaladkad ang natatarantang direktor palabas ng silid, habang binabaliwala ang hiyaw nito na hindi siya pumapatol sa babae. Napailing na lang sina Yuyan, Lin Zikhen, at Shen Qinggan sa nasaksihan, habang namamangha si Yuyan kung paanong nagagawang maging ganoon kayabang ng isang direktor sa harap ng isang makapangyarihang principal. Hindi nagtagal ay bumalik sa silid si Liu Chuanwu na tadtad na ng pasa at bagbog sarado ang hitsura. Sa kabila ng kanyang mga natamo, masigla pa rin niyang hinawakan ang mga kamay ni Shen Qinggan at formal itong winelcome sa Heavenly Human Pavilion. Gulat si Yuyan na nakaligtas ang direktor at nakuha pa ang basbas ni Mo Dongji, ngunit binaliwala lang ito ni Liu Chuanwu at sinabing huwag nang makialam ang mga bata sa usapan ng matatanda. Ang totoo, pumayag lang si Mo Dongji sa isang kondisyon, kailangang dumalo ni Liu Chuanwu sa isang formal na hapunan sa tahanan ng pamilya Yuan. Kahit na pumayag si Liu Chuanwu para lang mailigtas ang kanyang sarili, sa loob-loob niya ay kinakabahan siya dahil baka isang nakamamatay na patibong ang hapunang iyon. Ibinaling naman ni Lin Zikhen ang usapan sa mas mahalagang bagay at tinanong si Liu Chuanwu tungkol sa makapangyarihang backer na ipinangako nitong hahanapin. Curious siya kung gaano ba ito kalakas at kung paano ito may kukumpara sa isang maalamat na gaya ni Deputy Governor Ye Yongsheng. Kabado at tila nahihiyang inamin ni Liu Chuanwu na wala siyang ideya. Nena si Lin Zikhen sa irresponsibleng sagot na ito at tinanong kung pinaglalaroan lang ba siya ng direktor. Natatarantang ikinaway ni Liu Chuanwu ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na ang mahiwagang backer na ito ay natutulog sa loob ng isang selyadong sinaunang kabaong kaya hindi pa niya nakikita ang tunay nitong kakayahan. Gayunpaman, tiniyak niya kay Lin Zikhen na dahil ito ang tunay na pinuno ng pavilion, siguradong hindi ito mahina. Naguluhan si Lin Zikhen sa revelasyong ito dahil ang akala niya ay si Liu Chuanwu ang boss ng organisasyon. Agad na nagpaliwanag si Liu Chuanwu na siya ay isa lamang archaeologist na nakahukay sa tunay na pavilion master mula sa mga sinaunang guho, kaya naman humingi si Lin Zikhen ng maayos na paliwanag. Ayon kay Liu Chuanwu, ang tunay na pinuno ay isang dakilang eksperto mula sa isang nakalimutang panahon at isang tanyag na pilantropo. Ibinunyag niya na ang pangalan nito ay Qi Qingmo, na mas kilala sa titulong Great Love Immortal Master. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.